So, good day everyone. So, this is the continuation of chapter 23. So, the first is Dr. Jose Rizal signed a written retraction before his death, declaring his return to the Catholic Church and renouncing Masonry. However, this retraction referred only to these religious beliefs, not his patriotic ideas, which remained firm. Unang ipinaliwanag muna ni Lumagda si Rizal sa isang retraction bago siya mamatay. So, ang ibig sabihin nito, bumalik siya sa pananampalatayang Katoliko at tinlikuran niya ang uh, Masnori, isang samaang itinuturing na laban sa simbahan noon. Pero kahit bumalik siya sa simbahan, hindi niya binawi ang kanyang pagmamahal sa bansa. Nanatili pa rin siyang makabayan at tapat sa kanyang hadikan para sa kalayaan ng mga Pilipino. So, the next is on the morning of December 30, 1896, Rizal was escorted from Port Santiago to Bagumbayan, Luneta. For his execution, calm and peaceful, he admired the morning and recalled his days studying at Datineo. So, noong umaga ng December 30, 1896, inatid siya ng mga sundalong Espanyol mula Port Santiago patungong Bagumbayan para barilin at tahimik at kalmado siya. Habang naglalakad, pinuri pa niya ang ganda ng umaga at naalala ang kanyang mga taon sa Ateneo naalala niya ang mga taon na nag-aaral pa siya sa Ateneo. And the next is at Bagumbayan, he refused blindfolding and requested to fetch the firing squad. But this was denied as Spanish doctor checked his pulse and found it normal, showing his courage when the order fire was given. Rizal was shot and managed to turn so he fell facing the rising sun, symbolizing hope the freedom. He died at he died at 9:07 ng umaga. Pagdating na sa lugar ng bitayan, ayaw sana niyang talikuran ang mga sundalo at gusto niyang humarap sa kanila habang binabaril. Pero hindi siya pinayagan. So, isang doktor pang tumingin sa kanya, napansin na normal ang tibok ng puso ni Rizal. Ibig sabihin hindi siya natatakot barilin. Nang marinig ang utos na fire, tinamaan siya ng bala pero naitagilid pa niya ang katawan niya para maulog siya nakaharap sa araw. Tanda ng pag-asa at kalayaan. Namatay siya ng umaga 7:03 ng umaga. Yeah, so in the next, after his death, Spaniards celebrate while Filipinos mourned Rizal's execution inspired national awakening and who lead the fight of independence. His final poem, Mi Ultimo Adios, written in a halcyon lamp, express his love, hope, and sacrifice for the Philippines. So dito is pagkatapos noon, masaya ang mga Espanyol dahil napatay nila si Rizal. Pero malungkot at galit ng mga Pilipino dahil alam nilang si Rizal ay namatay, alang-alang sa bayan. Ang kanyang tula na Mi Ultimo Adios na itinago niya sa loob ng lamparang may halkol. Kumbaga, yun ay nagsisilbing huling paalam at mensahe at pag-ibig para sa Pilipinas. So, in the last, Rizal they turned him from a so-called traitor into the martyr and national hero of the Filipino people. So, dahil sa kanyang kamatayan, naging inspirasyon sa ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Mula sa pagiging tinatawag na taksil, naging tunay siyang bayani ng bansa, ang pamansang bayani ng Pilipinas. Yun lang po.